Hi guys, tara samahan niyo pala ako ngayong araw na to dahil birthday nga pala ng aking anak. Ito nga, maaga kami nagising mag-asawa para mamalengke. At ito na nga guys, nandito na kami ngayon sa palengke. Una nga pala namin pupuntahan ay ang isdaan. Hindi pala ako maghahanda guys, ang gagawin pala namin ngayong araw na to ay magsuswimming kami dahil yun ang gusto ng aking mga anak, mag-swimming na lang daw. Kaya ang bibilin ko dito sa palengke ay pambaon namin papunta doon sa swimming pool. Ang bibilihin ko lang pala dyan ay at tambakol, pang ihaw daw, tsaka pusit. Yun kasi ang request ng aking asawa. At ayan na nga guys, natatagalan kami kahanap kasi nga naghahanap kami ng mga murang bilihin. Kaya naman kami naghahanap ng mga murang bilihin. Gawa nga, nakabudget lang talaga ang pera namin. Pagkakashine lang talaga namin. Una ko nga nakita ay napakamahal talaga ng tambakol. Kaya naghahanap pa nga kami sa ibang palengke. At ito na nga guys, nakahanap pala kami ng mura talagang tambakol. Nagulat nga ako sa presyo sa una at saka ngayon. Kasi nga guys, una namin tinanungan ay talagang napakamahal, 280 ang isang kilo. Buti na lang nakita ko talaga si nanay, 150 lang isang kilo ng tambakol. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip, talagang kinuha ko na yung isang pirasong malaki at para nga mabayaran ko na. Hindi ko na nga nabidyohan ang lahat ng aming pinamili. Ito na nga yung asawa ko, pinapili ko na sa gulay na gusto niya dahil hindi nga ako marunong mamili kung ano ang mura at matanda na okra. At ito na nga guys, fast forward na pala tayo, pauwi na pala kami niyan. Dumaan pala kami dito sa may bukuhan. Dahil nga gusto ko talagang uminom ng buko tuwing umaga na wala pang laman ang aking tiyan. Gawa nga ng gamot din to guys sa UTI. Syempre pampadagdag na rin ng alam nyo na sa gabi. Ang binili ko nga lang pala dyan ay malauhog na buko. Yung malauhog pala guys ay yung wala talagang laman. May laman naman siya kaso nga lang konti nga lang. Dahil hindi ko naman habol ang laman, ang habol ko lang talaga ay ang sabaw niya. Hindi ko na pala pinakita ang pagluluto namin. By the way guys, fast forward na pala tayo. Andito na pala kami sa resort ng aming paliliguan. At ito na nga, nakapila na nga ako sa walk-in. Pinakausap ko nga pala si ate yung nauna sa akin. Gawa nga nagtatanong ako magkano na entrance ngayon. Dahil dati nga pala magkano lang ang entrance, 120, 80 sa bata. At ayun na nga, nagtaas nga pala talaga sila ng entrance dito. Ang tinaas pala sa matanda ay 30 pesos at sa bata naman ay 20 pesos. At kahit nga nagmahal, wala pa rin makakapigil sa amin. Tuloy pa rin ang aming pag-swimming. Ayan na nga. Tinatanong na nga ni ate kung ilan ang mga bata at matanda. Tinatanong din niya kung may hahabol pa daw na kasama namin na nahuli. Ayun na nga, ang sabi ng aking kamay, dalawa, yung kapatid ko at saka yung asawa niya dahil pupunta nga daw. Kasi guys, bago ka talaga papasukin nila, tatanungin ka kung may kasama ka na talaga doon sa loob. Kaya na nga tinawag ko ang aking mga anak dahil susukatin. Hindi na pala kailangan sukatin dahil pag edad mo ng 1 taon ay talagang bayad ka na ng 100 per head. At ayun na nga, kwenta na nga ni ate ang lahat-lahat kung magkano ang babayaran ko. Medyo nga natagalan kami dyan, gawa nga ng kausap ni ate yung kasama niya doon sa kabilang cashier. Pero kahit matagal pa yan, handa kaming maghintay. Wow, sana all. Lagi naghihintay at hinihintay. At ayan na nga guys, nililibot-libot ng aking anak yung camera. Gawa nga ng napakaganda talaga dito guys at napakalinis. At ayan na nga, nakapasok na pala kami guys. Excited na nga talaga kaming lahat. Siyempre lalong-lalo na ang aking mga junakis. Bago ka nga pala pumasok guys, lahat ng iyong dadalhin ay i-check nila kung may mga nakatago ba dyan na something that. English yun ah. Siyempre wala naman siyang mahahanap ng kakaiba talaga dyan sa aming dala. Gawa nga ng alam na namin talaga ang rules dito bago ka pumasok. Kaya siyempre, bakit mo pa tatangkain na magdala ng pinagbabawal nila? O diba? Sa totoo lang guys, ngayon lang talaga kami nakapag-swimming ng birthday ng aking mga anak. Dahil ang kadalasan talagang ginagawa namin pag birthday nila ay ESM or kumakain lang kami sa labas. Pero gawa nga lang nandito kami ngayon dahil ngayon ang request ng aking birthday boy na bunsong anak. Ayan, nag-iisa lang siyang lalaki. At ayan na nga guys, kakarating lang namin yan. Inikot-ikot ko nga muna ang camera dyan. Tinitingnan ko talaga kung saan banda ang paliguan ng bata. Tapos na pala kaming kumain yan guys. Yung mga anak ko nga pala nandun na sa pool. Kaya kami muna mag-asawa ay nag-uusap at nagbabanding. Siyempre sobrang lamig ng tubig dahil maaga pa nga yan. Hindi muna kami maliligo ng aking asawa. Hinayaan na nga muna namin ang aming mga anak na magsawa ng maligo na maligo. Dahil kapag lumabas na si Haring Araw ay doon kami maliligo ng aking asawa.
Dahil nga takot kami parehas sa lamig at takot din kami. Bihira lang kami talaga maligo. Char lang. O diba, seryosong seryoso. Pagkatapos nga namin mag-usap, ayan nga pinuntahan ko nga muna ang aking mga anak doon sa swimming pool. Tiningnan ko nga kung safe talaga sila dyan maligo. Safe naman guys dahil may lifeguard. Ang ibig ko sabihin guys, kung mababaw ang tubig na kanilang pinaliliguan. Marami palang swimming pool ang nandito guys, hindi lang yan. Siguro 3 pambata at saka 2 pamatanda. Isang 5 feet, isang 7 feet. At ayan na nga, nakita ko na nga palang pinaliguan ng aking mga anak ay okay naman kasi dahil nga mababaw at abot na abot nila. Kaya yan, tiningnan-tingnan ko lang kung gaano sila kasaya. May nakabantay naman sa kanila guys, yung panganay kong anak, dyan sa maliliit. At ayun na nga, umahon muna sila dahil nga nilalamig at nagugutom na raw sila. Kaya yan, pina-snack ko muna sila. Yan pala ang gusto nilang kainin. Mamaya na lang daw nila kakainin yung baon naming spaghetti. O diba, kahit lamig na mga yan, babalik pa yan pagkatapos nila kainin yung chichirya na hawak-hawak nila. At ayan na nga guys, pumunta na pala ako niya ng CR. Dahil nga tinatawag ako ng kalikasan, gawa nga ng sa dami ko na nakain. Kaya ayan, tinawag ako ng kalikasan. Kaya punta naman ang lola mo. At ayan na nga, nakita ko pa rin ang aking mga anak dahil enjoy na enjoy sila kaliligo. Ito na nga, papunta na ako sa may cottage namin. Kaya pala nawawala ang aking bunsong anak. Gawa nga ng, ito na pala siya dahil nilalamig na nga siya. Binihisan siya ng kanyang ama. Ang kinaganda nga lang guys dito sa aming napwestuhan, natatanaw mo ang mga anak mo sa naliligo. Siyempre nakabantay sarado kami niyan. Ayan na nga yung bunso kong anak. Ayun na naman. Nakapahinga lang ng konti. Balik na naman siya sa pagliligo. Sinusulit talaga nila ang bayan nilang entrance. Maghapon na nga sila guys. Hapon na pala yan ng time na yan. Kahit na hapon na nga guys, hindi pa rin nagpapapigil ang aking mga anak dahil bihira nga lang talaga nila maranasan itong pagsuswimming na kami lang magpamilya ang magkakasama. Ayun na nga, hinayaan ko talaga yan sila guys na kahit alam ko talaga magkakasakit sila pag kinabukasan kasi pwede silang magkasipon at magkaubong ng dahil nga sa pagbababad sa malamig. Dahil nga kahit anong awat ko talagang hindi talaga sila nagpapaawat ay talagang masisira ang mukha at iniiyakan ka kapag aawatin mo sila. Kailangan sila ang sadyang aayaw talaga sa tubig para magkasundo kayo. At ito na nga guys, maliligo na pala ako niyang time na yan. Gawa nga ng hapon na, ilang oras na lang kami mag-i-stay dyan. Syempre, kailangan natin maligo. Dahil kapag hindi tayo naligo, ay lugi tayo sa entrance. Sa mahal-mahal pa naman ang entrance, tas hindi ka maliligo. Kaya na nga tinatawanan ako ng aking asawa dahil nga ang tagal ko talaga bago lumublob. Dahil nga kahit pa ako nga lang ang iaapa ko dyan sa swimming pool ay talagang napakalamig. Ayan na nga, ilulublob ko na yung 2 pa ako. At ngayon, tatanungin ko ang aking anak na nasa tabi ko kung talagang malamig talaga. Hindi naman daw. Ayun na nga, pagkatapos nga sabihin ng aking anak na hindi daw malamig, ayan na nga, lumublob na talaga ako ng tuluyan. Sa una lang pala siya malamig guys. Kapag nakalublob ka na pala ay talagang hindi ka nalalamigin. At ayan na nga, enjoy na akong time na yan. Natatakot pala ako dyan guys na gumit na dahil nga malalim ang gitna. Gilid lang talaga ako dyan. Dahil sa totoo lang guys, hindi talaga ako marunong lumangoy. Ayan nga, practice ko nga sarili ko na lumangoy. Talagang hindi talaga ako marunong. Kahit nga anong gawin ng pagtuturo sa akin ng aking asawa ay talagang mahirap talaga ako guys na turuan. Gawa nga ng natatakot talaga ako. At ayan na nga guys, nagsilipatan ang aking mga anak dito sa malalim. Kaya yan natatakot ako, hindi ako makapag-focus. Kaya maya niyan, aahon din ako kaagad. Gawa nga ng ayan na yung mga anak ko sa may gilid talaga. Natatakot talaga ako. Kaya yan nilapitan ko na. Sabi ko nga sa kanila, wag sila dito. Doon sila sa may kabila. Gawa nga ng sobrang lalim talaga dito. At may lifeguard talaga nagsasaway talaga sa mga batang hindi talaga nila kayang abutin yan at hindi marunong lumangoy. Sinasaway talaga ng lifeguard. Hindi nga ako masyadong nakapag-enjoy dyan. Gawa nga ng paano ka mag-i-enjoy dyan. Halos ang isip at ang mata mo, talagang inaalala mo ang mga anak mo, binabantayan mo kahit sabihin mo pang naliligo ka, talaga ang focus mo ay sa kanila talaga lang. Kaya ayan, hindi naman ako nag-enjoy, napagod lang talaga ako. Pero okay lang yun, gawa nga ng aking mga anak ay talagang sobrang na-enjoy nila. Kaya na nga guys, bumalik ulit ako sa swimming pool kasi nakita ko ng aking 2 maliliit na anak andun na sa papa nila. Kaso nga lang, natakot ako bigla nung nakita ko yung bata na nalulunod. Ayun na nga, pinuntahan ng lifeguard. Ayun pala, hindi pala siya nalulunod, pinaprank pala niya yung mga kasama niya na nalulunod.
sumunod siya. Ayun, nagalit ang lifeguard. Gawa nga ng hindi magandang biro ang mga ganyan. Kaya kayo guys, kapag nagpa-prank kayo, ilagay nyo naman sa tamang lugar. At ayun na nga, bumalik na naman ako dito sa swimming pool after nung nangyari nga. Ayan na nga, nandun ako sa may taas. At syempre, susulitin na namin maligo na maligo dahil 1 hour na nga lang kami mag-i-stay dyan. Dahil nga napagod na ako kalalangoy, syempre, hindi naman ako marunong lumangoy. Char lang. Dahil nga napagod na ako, dito na lang ako mag-inupo sa may tubig na bumabagsak na para siyang pools. Kaya na nga, umuupo lang pala ako dyan dahil gusto ko talaga magpainit din. Kaya yung asawa ko, enjoy na enjoy kada dive. Simula kaninang umaga hanggang ngayon. Ngayon lang yan guys, naligo. O diba, parang natatakot pang umitim. Talagang ayaw magbabad sa swimming pool. At ayun na nga, napagod na rin siya, kaya yan, umupo siya sa tabi ko. At maya-maya nga dumating ang aking kapatid, picturean daw niya kaming dalawa. Hindi naman siya makapag-picture, gawa nga ng basa ang kanyang kamay, basa din yung kanyang cellphone. Hindi matouch-touch ang kanyang cellphone, gawa nga ng basa. Kaya ayun, after noon, ayan, dadalhin niya na ang kanyang cellphone sa kanyang asawa. At ayan na nga guys, pauwi na pala kami ng time na yan. Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood.